Sa pagsisimula ng ating kwento, ay nagsimulang maglakbay ang ating bida na si Light bilang isang adventurer. Sa mundong ito ay mayroong iba't ibang klaseng uri ng nilalang na tila magkakasamang namumuhay. Subalit dahil si Light ay nabuhay sa kahirapan, ay tila ninanais niya na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Hindi maglaon, pagdating ni Light sa isang lungsod, ay tila ba agad niyang napansin ang hindi pantay na pagtrato ng ibang nilalang sa mga tao. Doon ay dumiretso siya upang magparehistro bilang adventurer at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Light. Dahil nga ito pa lang ang unang beses ni Light sa lungsod, ay ipinakita niya ang kanyang abilidad na tinatawag na Unlimited Gotcha. Sa kanyang palad ay tila lumitaw ang isang kristal at nang pindutin niya iyon, ay umikot ito at naglabas ng isang baraha. Kapag binibigkas ni Light ang salitang release, ay maaari niyang i-summon kung ano man ang nasa loob ng baraha. Subalit kahit ilang beses siyang mag-summon, ay tila puro walang kwentang bagay lang ang nakukuha niya. Dahil nga sa mahinang abilidad niya na iyon, ay napabilang lamang siya sa pinakamababang rango, ang rank F. Sa mga sumunod na araw, dito ay buong pusong nagsumikap si Light sa kanyang trabaho, upang kumita ng pera. Bagamat mabibigat at mahihirap ang mga gawain, ay tila ba maliit pa rin ang kanyang kinikita. Subalit hindi magtagal, ay tila nakaranas si Light ng kamalasan, nang makaharap niya si Wolf na isang mayabang na adventurer. Iginiit ni Wolf na nadumihan ni Light ang kanyang damit, at dahil dito, ay pinilit niya itong magbayad. Sinubukan naman ni Light na makiusap, at ipaliwanag ang kanyang panig. Pero dito'y tila sinipa lang siya ni Wolf, at walang awa niyang kinuha ang supot na naglalaman ng lahat ng kanyang pera. Subalit sa sandaling iyon, ay tila hindi inaasahan ni Light na may isang elf na lalapit at mag-aalok na tulungan siya. Nang makita ng elf ang takot at kahinaan sa mukha ni Light, marahan niya itong niyakap upang maramdaman nitong ligtas siya, at wala siyang dapat ikatakot. Ipinaliwanag naman ni Garou the Wolf, na binubuo ng kanilang organisasyon ang lahat ng mga uri na nilikha ng Diyosa, kaya naman dito'y nagpakilala rin isa-isa ang mga kasapi ng grupo. Si Sasha ay isang elf, si Sean ay isang dark elf, si Diablo ay mula sa lahi ng Demonkin, si Oboro ay mula sa Onafok, si Naano ay isang dwarf, si Dragon ay isang Dragonov, at si Santor ay isang Centaur. Dahil nga ang tanging kulang na lamang sa kanilang grupo ay ang lahi ng tao, kaya naman dito'y hinikayat nilang sumali si Light sa kanila. Matapos iyon, dito'y ipinaliwanag nila na ang layunin ng kanilang samahan, ay wakasan ang diskriminasyon at itaguyod ang hustisya para sa lahat. Napuno naman ng liwanag at tuwa si Light nang maunawaan niya na kailangan siya ng kanilang grupo. Inilahad niya rin ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pagtanggap sa kanya bilang bagong miyembro ng Concord of Tribes. Sa mga sumunod na pangyayari, ay sumama si Light sa kanyang mga kasamahan sa iba't ibang misyon. Gayunpaman, dahil nga mas mahina siya kumpara sa kanila, ay madalas lamang siyang tulungan at iligtas ng kanyang mga kasamahan. Halatang-halata kung paano siya pinoprotektahan at binabantayan ng grupo, lalo na ngayon na sila ay nasa loob ng Abyss, ang pinakamalaki at pinakamapanganib na dungeon na kilala sa buong mundo. Habang abala si Light sa paghahanda para sa tsaa, ay dito'y nagulat siya nang bigla siyang sabihan ng kanyang mga kasamahan, na tila aalisin na siya sa kanilang grupo. Lubha siyang nabigla at hindi makapaniwala sa narinig niya. Sa isang iglap, tila nagbago ang ugali ng mga miyembro ng Concord of Tribes. Ang dating mga ngiti na puno ng pagkakaibigan ay napalitan ng mga matang puno ng pagdududa at paghamak, na parabang nandidiri na sila sa kanya. Noong una, ay tila akala ni Light na biro lamang iyon, ngunit agad nilang nilinaw ang katotohanan. Doon ay sinabi na nila ang totoong dahilan kung bakit maganda ang pakikitungo nila noon sa kanya. Dahil lamang pala iyon sa utos ng isang nakatataas, isang taong may interes sa kanyang abilidad. Ngunit ngayong natuklasan ng kanyang mga superior na hindi pala espesyal ang kanyang abilidad, ay dito'y tuluyan na nila siyang itinapon na para bang wala na siyang halaga. Ilang sandali pa'y walang awang ginamitan ni Garou ng matatalas na iron claws ang kanyang mukha, na naging dahilan upang umagos ang dugo mula sa kanyang pisngi. Sa gitna ng matinding sakit at takot, ay tila pinilit ni Light na tumakbo, ngunit agad siyang tinamaan ng palaso ni Sasha na tumama sa kanyang hita. Habang nakahandusay, ay tila naririnig niya ang tawanan ng mga miyembro ng Concord of Tribes, na tila tuwang-tuwa sa kanyang pagdurusa. Patuloy siyang sinisipa at itinutulak ng mga ito, hanggang halos mawala na siya ng malay. Dahil sa hirap, ay sinubukan niyang gumapang papalayo. Subalit tila ba bigla na lamang lumitaw ang isang teleportation spell. Sa isang iglap, ay tila nabalot siya ng liwanag at naglaho sa kanilang paningin. Dinala naman siya nito sa isang malalim na palapag ng kuweba, na tila malayo sa kamay ng mga nagtaksil sa kanya. Hindi maglaon, habang pinagmamasdan niya ang paligid, ay tila naalala ni Light ang kabaitan na ipinakita sa kanya, ng kanyang mga kasamahan.
Sa galit at dalamhati, ay tahimik niyang ipinangako sa sarili na hindi siya mamamatay sa lugar na iyon, at maghihiganti siya kapag dumating na ang tamang oras. Ngunit ilang sandali pa'y biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang, bigla itong bumulaga sa harap niya, subalit ang nilalang na ito ay isang level 1000 na halimaw. Dahan-dahan siya nitong nilalapitan, at sa sobrang takot ay halos hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Ang tanging pag-asa na lang ni Light sa pagkakataong ito, ay ang kanyang gift na unlimited gotcha. Sa matinding kawalan ng pag-asa, dito'y inipon ni Light ang lahat ng kanyang lakas at buong pusong pinakawalan ng kapangyarihan ng kanyang gift. Dito'y umaasa siya na sanay sa huling pagkakataon ay may iligtas siya ng kanyang sariling abilidad. Hindi maglaon ay bigla namang kumislap ang mga kristal ni Light, isang bagay na ngayon lang niya totoong nasaksihan. Sa mga sumunod na pangyayari, ay tila isang nagliliwanag na babae ang lumitaw mula sa kanyang kristal. Matindi nitong ipinahayag na hindi ito magpapakita ng awa sa sinumang susubok na saktan ang kanyang master. Dito'y madali niya lang pinabagsak ang level 1000 na halimaw, at sa isang iglap ay tila naglaho ito, at sumabog sa maliliit na pira-pirasong parang alikabok. Nang matapos ito, nakita ni Light ang isang tila napakagandang babae, na mayroong napakataas na level. Malinaw na siya ang gumawa ng makapangyarihang pag-atake upang ipagtanggol si Light. Lumapit naman ang babae kay Light at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Sa sandali ring iyon, ay tila lahat ng kanyang sugat at pinsalang natamo, ay agad na naghilom. Lubha namang natuwa ang maid nang matapos niyang malaman ang pangalan ni Light at paulit-ulit niya itong tinatawag na master. Sambit pa nito, ay tila handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan si Light. Matapos iyon, dito'y ipinakilala naman niya ang kanyang sarili bilang si Mei. Kinumpirma naman niya kay Light na siya nga ang super ultra rare card na nagmula sa unlimited gotcha ni Light. Subalit dahil ito ang unang beses ni Light na makita ito, ay tila nagulat siya at iniisip kung paano siya nakapag-summon ng ganoong kalakas na card. Ipinaliwanag ni Mei na ang unlimited gotcha ni Light ay may walang hanggang kakayanan o rarity ng mga card. Ibig sabihin nito, ay kung gusto niyang makapag-summon ng ultra rare na item, ay nakadepende ito sa bigat ng mana sa paligid niya. Dahil nga nasa pinakailalim sila ng kuwebo kung saan napakakapal ng mana, kaya naman mas mataas ang posibilidad na makakuha si Light ng mga ultra-rare na mga card. Matapos maunawaan ni Light ang totoong kakayanan ng kanyang unlimited gotcha, ay dito'y muli niyang naalala ang pagtataksil na ginawa sa kanya ng dati niyang mga kasamahan. Habang inaalala niya ang pagtataksil na kanyang naranasan, ay dito'y muling tumulo ang kanyang mga luha. Dahil dito'y mahigpit siyang niyakap ni Mei, at nangakong pagbabayaran nila ang ginawa nila sa kanyang master. Gayunpaman, bigla naman siyang pinigilan ni Light at ipinaliwanag na nais niyang harapin ang mga iyon gamit ang sarili niyang lakas. Kaya naman dito ay sumang-ayon si Mei sa kanyang desisyon at sinabing, naniniwala ako sa'yo, Master Light. Sambit pa nito, ibibigay ko ang lahat ng kakailanganin mo Master upang tulungan kang makamit ang iyong katarungan. Dahil doon, ay dito'y nagpasalamat naman si Light kay Mei para sa kanyang kabutihan at katapatan. Matapos iyon, ay nagpasya si Light na muling gamitin ang kanyang unlimited gotcha sa loob ng abyss upang bumuo ng kaharian sa kailaliman ng kuweba. At makalipas nga lamang ang 3 taon, ay dito'y makikita na nga natin ang napakalaking pagbabago sa buhay ni Light. At sa loob nga ng mahabang panahon na iyon, ay tila ba tuluyan na niyang naitatag ang kahariang matagal na niyang ninanais. Sa kabilang banda, ay muli nga nating makikita si Garo na tila nasa isang bar. Dito'y makikita nga rin natin na tila ba pinupuri siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa pagiging sikat nito. Dahil sa mga papuring iyon, ay tila ba mas lalong tumaas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Subalit hindi magtagal, ay dito'y tila biglang lumitaw si Mei na nagpapanggap na isang normal na babae. Dito'y tinanong niya si Garo kung totoo nga ba na dati siyang member ng Concord of Tribes. Agad naman itong sumagot na siya nga ang hinahanap niya at sabay tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanya. Sinabi naman ni Mei na nais niyang sumali sa kanilang grupo dahil tila wala raw gustong sumama sa kanya. Dahil doon, ay tila agad na sumang-ayon si Garo dahil iniisip niyang may bago na naman siyang mabibiktima. Sa mga sumunod na eksena, ay tila dito'y nagtungo na sila papunta sa pinakailalim ng kuweba. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang ngiti sa mukha ni Garo at halatang mayroong masamang binabalak. Habang naglalakad sila, ay tila muling bumalik sa memorya niya ang ginawa niya noon kay Light. Hindi magtagal, dito'y tuluyan na nilang narating ang lugar kung saan plano niyang isakatuparan ang maitim niyang balak laban kay Mei. Subalit habang nakayuko si Mei, ay tila bigla siyang nagsalita tungkol sa ginawa ng Concord of Tribes sa dati niyang master. Kaya naman tila biglang nagulat si Garo at tinanong niya ito kung sino nga ba talaga siya. Nagalit si Mei at tila gustong-gusto na nitong paslangin si Garo.
Subalit sa sandaling iyon, ay tila bigla namang dumating si Master Light at pinigilan si Mei sa kanyang gagawin. Pero dito'y tila ba nagulat si Garo nang makita niyang buhay pa pala si Light. Subalit sinabi ni Light, ito na ang panahon upang singilin siya sa kanyang ginawang kasalanan. Hindi magtagal, dito'y agad na nilang inatake si Light dahil iniisip nilang mahinang tao pa rin ito tulad ng dati. Pero sa sandaling iyon, ay tila mabilis lang pinatay ni Mei ang ilang wolf. At kahit pinalibutan si Light, ay tila hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto, naglabas lang siya ng malakas na puwersa gamit ang staff, dahilan para tumalsik ang lahat ng kalaban. Dahil sa pangyayaring iyon, ay tila napilitan si Garo na tawagin ang kanyang level 500 na Beast Monster. Subalit kahit inatake na nito si Light ng napakalakas, ay tila ba hindi man lang nasaktan si Light. Upang makabawi, ay dito'y ipinatawag niya ang sarili niyang summon na level 9000 Primal God Wolf. Sa isang pag-ihip lang, ay tila winasak nito ang Beast Monster ni Garo. Dahil dito'y sobrang natakot si Garo, lalo na nang ibunyag ni Light na level 9999 siya. Nagsimulang magmakaawa si Garo, at humingi ng tawad sa ginawa niya noon sa kanya. Nagtanong naman si Light tungkol sa leader ng Concord of Tribes at kung bakit siya ang pinag-intersan ng mga ito. Subalit dahil nga ayaw umamin ni Garo, ay tila mabilis na pinatay ni Mei ang mga tauhan nito gamit ang kanyang ability. Tinanong ni Light si Garo kung sa tingin niya ay mananalo siya laban sa leader nila, lalo na't ngayon na nakita na niya ang kapangyarihan ni Light. Subalit iginiit ni Garo na kahit malakas si Light, ay mahihirapan pa rin siyang matalo ang mga iyon dahil nag-iipon sila ng sandata at kagamitan sa loob ng mahabang panahon. Subalit sa sandaling iyon, dito'y sumang-ayon si Light dahil alam niyang siguradong iyon ang magiging sagot nito sa kanya. Kaya naman upang patunayan, ay plano niyang dalhin si Garo sa kanyang kaharian upang maipakita kung gaano na siya kalakas. Sa ilang sandali, nag-teleport sila sa kaharian ni Light na tila puno ng mga alagad. Dito'y dahan-dahan lumakad si Light upang umupo sa kanyang trono. Hindi maglaon, ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na ipakita ang kanilang mga status upang higit na maipakita ang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dito'y ipinakita ni Light ang level ng kanyang mga na-summon. 9,000, 8,000, 7,777, 6,000, 5,000, 3,000, at ang pinakamataas na mga maid na mayroong level 9,999. Sinabi niya na ito ang puwersang naipon niya sa loob lamang ng 3 taon. Muli niya namang tinanong si Garo kung sa tingin niya ay may laban na ba siya sa mga maestro niya. Dahil dito, ay natakot si Garo at halos mawala na sa kanyang sarili nang mapagtantong niyang walang laban ang kanilang leader kay Light. Tinawag niya si Light na Lord of Destruction dahil tila kaya nitong wasakin ang buong mundo kung nanaisin niya. Sa huli, inanunsyo ni Light ang pagsisimula ng kanilang pag-alis patungo sa Surface World upang magtatag ng digmaan laban sa mga pinuno ng Concord of Tribes.